others are survived. Sa mga kagubatan ng Basilan, kung saan kasing kapal ng dilim ang mga puno, isang batang lalaki at isang pare ang naghihintay ng kamatayan. Taong 1900 at 93. Ang Abu Sayyaf, isang brutal na grupong terorista mula sa katimugang Pilipinas, ay nagpapakita ng kanilang karahasan sa mga taong bayan ng Basilan. Ika-21 ng Pebrero, 1993. Isang 5 taong gulang na batang lalaki, si Anthony Luis Biel Ikatlo, apo ng isang kilalang negosyante sa Basilan, ay dinukot at himila patungo sa kagubatan. Hindi pa nakakahinga ang mga tao na muling tumugon ang mga terorista. Ika-18 ng Marso, si Father Bernardo Blanco, isang Espanyol na misyonaryong pare na nagbigay ng kanyang buhay para sa mga taga-Basilan, ay pinilit sa tabi ng daan at tinakip. Humingi ng 14 na milyong piso ang Abu Sayyaf para sa buhay ni Father Blanco. Ang gobyerno ay hindi magbabayad, kaya naman ang mga sundalo ang sumagot sa hamon. Alam ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas na nauubos na ang oras. Ang misyon ay nahulog sa kamay ng Philippine Marine Corps. Ang namumuno sa operasyon ay si Kapitan Custodio Parcon Jr., kumander ng ika-61 Marine Reconnaissance Company. Elite, Sinanay, handa. Malalim na kagubatan,
isang napapaligiran ng depensang kampo ng kaaway, mga fanatikong handa sa kamatayan. 3 ng Mayo, 1973, nagsimula ang operasyon. Tahimik na lumakad ang mga marino sa kagubatan ng Basilan. Walang ilaw, walang ingay. Bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti. Alam nila na ang Camp Al-Madina ay puno ng mga bunker, bantay at patibong na sadyang dinisenyo para patayin ang sinumang lumapit. Naroroon na ito, nakatago sa kagubatan, ang kuta ng kaaway. Ika-6 ng Mayo, si Father Blanco ay nagtagumpay na nakatakas ng mag-isa, isang bihag na nakatakas, ngunit isang 5 taong gulang na bata pa rin ang naglaloob ng kampo. Patuloy ang mga marino. Ika-7 ng Mayo, nagsimula ang labanan. Kulang sa sandata. Ang kaaway ay nasa mataas na posisyon. Anumang ibang unit ay maaaring umurong. Si Kapitan Parco na ay hindi umatras. Gumapang siya, nag-iisa, sa ilalim ng bala ng kaaway. Sumusulong patungo sa kaaway habang ang kanyang mga sundalo ay nagbibigay ng suporta mula sa kanyang likuran. Isa-isang metro, bunker, bawat bunker. Nang mag-isa niyang winasak ang mga depensa ng kaaway gamit ang kanyang sariling kamay. Lumapit siya ng napakalapit na maririnig na niya ang mga sigaw ng kaaway. Pagkatapos ay hinila niya ang at inihagis ang smoke grenade direkta sa posisyon ng kalaban. Sa itaas, ang mga gunship ng Philippine Air Force ay nag-iikot, naghihintay ng target marker. Ang usok ang nagbigay sa kanila ng kailangan nila. Nagsimulang bumanat ang mga gunships.
10 ng Mayo. Pinamunuan ni Kapitan Parcon ang kanyang mga sundalo sa huling opensiba sa pangunahing punong tanggapan ng kaaway sa loob ng Camp Al-Madina. Marahas ang labanan, malapit ang distansya. Ang uri ng pakikipaglaban kung saan makikita mo ang muka ng taong sumusubok na patayin ka. Nang maglaho na ang usok, 46 na miyembro ng Abu Sayyaf ang napatay. At si You're safe Anthony now. Luis I'm Biel scared. I III, know. ang But 5 you're not taong alone. gulang na We're batang here. pinigil sa Thank kagubatan you. ay natagpuan. We'll get you home. Ligtas siya. You're safe now. I've got you. I want to go home. Shit's okay. We're going home. Air is clear. Let's move. Uuwi na siya. Dahil sa kanyang kahangahangang tapang sa paggapang ng mag-isa sa ilalim ng apoy ng kaaway, sa pagtanggi na umalis hanggang ang bawat bihag ay ligtas, si Kapitan Custodio Parcon Jr. ay ginawaran ng Medal of Valor. Right face! Ang pinakamataas na parangal sa militar ng Pilipinas. Ito ay tanging ikalawa lamang sa kasaysayan ng Philippine Marine Corps na ang isang marino ay nakatanggap ng ganitong parangal. We will protect our sovereignty and our people at all costs. Our duty is clear, our resolve unbreakable. Semper Fidelis, lagi kang tapat. Nang araw na iyon, ipinakita ni Kapitan Parcon kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang pagliligtas sa Camp Al-Madina ay hindi lamang isang tagumpay sa militar. Ito ay isang mensahe, isinulat sa pawis at sakripisyo, na ang Philippine Marines ay pupunta kahit saan, haharapin ang anumang kaaway at hindi titigil hanggang ang kanilang mga kababayan ay maiuwi. Pinatunayan ni Kapitan Parcon at ng kanyang mga marino ang isang bagay na araw-araw dapat patunayan ng bawat henerasyong sundalo ng Pilipinas, na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang desisyon na ang iba ay mas mahalaga. Para sa Philippine Marine Corps at sa lahat ng naglingkod sa Basilan,